Hi mga Lods, magandang araw sa inyo. Ngayon lang tayo ulit nakagawa ng video kasi medyo na-busy tayo. And today, Sunday dito, nagligpit na kami ng mga gamit kasi nga next week lilipat na kami sa bago naming apartment. So pakita ko sa inyo yung mga ginawa namin sa mga gamit namin na ililipat. So ito, ginawa namin dito mga Lods is nilagay na namin sa box. Itong mga box na to, dyan yung mga gamit namin para isang hakutan na lang. Para hindi na ako mahirap na nakaseparate sila. Para sa U-Haul, isang kargahan lang kami. Para konti lang yung mga buhatin. Kasi medyo mabibigat ito mga box na to eh. So ito pala yung kitchen namin. Dito yung inuupahan naming bahay ngayon. Tapos pakita ko sa inyo yung mga nakuha naming ibang gamit. Nabili namin sa marketplace na binigay sa amin dito sa Daraki. Malaki na. Yun. Ito nabili namin ito sa marketplace. Ito. Kasi kailangan namin dun sa bagong lipatan namin ng table, ganyan. Tapos may yung sofa, parating na rin. Tapos ito, binigay ng kaibigan namin. Lalagay namin to dun sa balcony. So pipinturahan ko na lang ito. Tapos to, hindi ko alam kung gagamit. Tapos, yun, may trash bin. Kasi yung lilipatan nga namin is apartment siya. May balcony, and then one bedroom. Ito sa sala. So dalawa na lang kami. So unlike dito, sama-sama kami dito sa bahay. Nagre-rent na kami ng room. Tara, pakita ko sa inyo yung room namin. Akit tayo sa taas. Tara, akit tayo sa taas. Pakita natin. Bali sa second floor kami. Ito palang bahay na to is 4 bedrooms. May CR sa baba. Tapos kami, nandun kami nakatira sa master's bedroom. Ito yung bahay, 4 na kwarto. Ito, isa, dalawa, tapos ito CR. Tapos ito yung pangatlong room. Yan siya, medyo maliit siya. Tapos dito is yung laundry. Yung laundry namin. Tapos dito kami. Dito kami sa master's bedroom. Bali, ito yung lagyanan ng mga gamit, mga damit. So madumi na siya. Hindi madumi, makalat lang, sorry kasi nagliligpit na kasi kami. Tapos yun yung bed namin. Hindi na nakaayos kasi nga aalis na kami. Ito na yung mga gamit namin, naka-prepare na. Tapos itong rep na maliit, bibigay na namin ito sa kaibigan namin. Kasi hindi na rin namin gagamitin. Malaki yung rep doon sa bago namin ilipatan. Tapos yung TV, syempre ito dadali namin yan. Tapos ito yung CR, washroom. Merong malaking bathtub dito. Tapos, yan sa misis. Tapos ito yung shower. Yan. So ito yung aalisan namin. Kasi gusto naman namin ni misis na magsulo. Kaya aalis na kami dito. So kung di nyo natatanong, yung rent nga pala namin dito sa master's bedroom na may malaking room. Tapos may sariling CR ay umabot ng 1,000. Tapos plus utilities pa yun. Kaya konti lang naman yung difference dun sa 1 bedroom apartment na nakita namin. Kaya nag-decide kami na lumipat na lang dun, at least solo na namin siya. So yun. Ngayon may mga pupuntahan kami kasi tawag dito, mamimili si Mrs. ng mga ibang gamit na kailangan dun sa lilipatan namin. At may mga sikasuhin kami na ibang mga huling requirements prior to move in. Kaya tara guys, samahan nyo kami, let's go! Tara mga Lods, alis na muna tayo. Lakad muna tayo. Medyo malamig na ngayon kasi nasa 20 degrees. So yung hangin sa labas malamig na. Pero naka t-shirt pa rin tayo kasi patanghali pa lang eh. Baka magbago pa mamaya, baka uminit. Kaya kaya-kaya pa sa ngayon. So mga Lods, mag-withdraw muna tayo dito ngayon sa bangko kasi kailangan natin. Yung una natin gagawin. So dito na nga tayo. Bali magda-drive thru na lang tayo para hindi na ako bumaba. Ayaw ko rin bumaba kasi buti nga dito sa Canada may mga drive thru na ATM kaya napaka-convenient. Wow! Withdraw muna tayo. Wala naman masyadong nakapilang sasakyan kaya okay lang.
next na tayo dun sa ano, punta tayo sa next destination natin. Nakatapos na tayo na isang gagawin ngayong araw. Let's go! Pero maganda na yung panahon ngayon dito. Mag-ano na eh, fall na kasi ngayon. Bali parang nag-drop na yung temperature dito mga lods. Kaya mafe-feel mo na naman na nasa Canada ka kasi palamig na ulit. Siyempre Canada pag nag-winter masyadong malamig. Yun lang yung gusto ko dito eh. Parang tsunami yung aso. Parang tsunami. Okay, let's go. Ito aso. Mag-ano na tayo? Mag-grocery na tayo sa Costco. Ang karne na siguro. Sige, bili tayong karne. Doon kami bumibili mga load sa Costco ng mga karne namin kasi 3 items. malalaki kasi doon, 'di ba? Tapos medyo mura kaysa pumunta pa kami doon sa malayo na pinagbibilan namin, yung Asian store. Hamilton pa kasi 'yan. So, ganun din gagastos din ng gasolina. Eh diyan sa Costco pwede na. Okay na, kaya diyan na kami namimili. Dati kasi sa Hamilton kami talaga namimili. Tapos doon kasi maraming mga gulay. Kaya gustong-gusto namin mamili doon. Yun nga lang, malayo lang talaga siya. Kaya dito na lang kami sa lugar namin, sa Costco. So, minsan sa No Frills kapag may mga sale or Walmart. Yan. Dito kasi mga load sa Canada. Medyo mahal yung presyo ng mga bilihin. Panama lang din kung dito ka nagtatrabaho, dito mo ginagastos yung mga kinikita mo. Sakto lang talaga. Depende na sa'yo kung paano mo gastusin or i-budget yung pera mo na mayroon kang may tatabi talaga. Kasi maraming mga binabayaran dito. Sasakyan, pag may sasakyan ka, may bayarin ka sa sasakyan, tapos may insurance ka pa. Kasi yung insurance ng sasakyan dito, dito lang sa Pilipinas na yearly. Pwede kang yearly, pero alam ko may installment doon na 6 months pwede ka mag-installment insurance. Pero dito kasi monthly. Monthly kang babayad. Pero depende sa, pwede mo rin yearly, pero sobrang laki noon mga lods. Sobrang laki. Mahal kasi insurance ng sasakyan dito talaga. At hindi mo pwedeng gamitin yung sasakyan mo na wala kang insurance. Kasi napakalaking penalty mo nun. Mahuhuli ka. Kaya dapat lagi kang insured. Nakakatakot mag-drive ng sasakyan dito na walang insurance. Lalo tulad namin, hindi pa naman kami dito PR. Temporary pa lang kami dito, kaya kailangan namin mag-ingat ng gusto. Kunting pagkakamali lang, pwede kasi kaming mapauwi. Kaya yun, follow the rules tayo. Wala namang mangyayaring masama kung susunod ka sa batas eh. Mas mapapahama ka kung lalabag ka sa batas. Ganun. Kaya dito, kanya-kanyang diskarte. Nakadepende kasi sa'yo kung paano mo mapapaunlad yung pamumuhay mo dito sa kabila ng napakadaming gastusin dito. Tulad mga napapanood ko ng mga vlogs nung papunta pa lang ako dito. Akala ko talagang dito yung Wonderland. Kasi yung mga Land lang, walang wonder. yung mga nagpa-vlog, i-flex nila yung mga nabibili nilang sasakyan, kung ano-ano, pumunta kayo dito kasi dito, palaki yung sahod, gano'n. Yeah, Which is, totoo naman na malaki pala yung sahod, pero hindi nila sinasama doon yung mga kinakalta sa kanila, yung mga expenses nila. Tama nga naman, kung sumahod ka sa pay stub mo, kung i-convert mo sa peso, napakalaki talaga. Pero kung pupasok na doon yung mga deductions mo, expenses, wala naman titira. Sabi ko, parang nascam yata ako dito. Pero hindi naman pala.
Hindi na scam. Sa totoo lang mas Tulong pa din. oo, malaking tulong pa rin nandito ka. So nakadepende na lang talaga sa kung paano mo iba-budget yung ano mo, pera mo. Pag maluho ka, Yes, correct. Kapag maluho ka, walang matitira talaga sa'yo. ubos Pero ka. malaki pa rin difference dito sa Pilipinas. Tama. Malaki pa rin yung difference ng sahod na kikitain mo dito. Hindi mo makikita ang sahod. Compare sa Pinas na? Dito kasi, malaki kasi ang dollar. Kaya yun. Ano lang talaga. Lalo pa ngayon, daming korap sa Pilipinas. Daming kurap sa Pilipinas, ano? Depende na sa'yo kung paano ka mag-budget. Kasi dito, pagka mali ka ng balasa ng baraha mo, wala na. Talagang mahirap mag-recover. Yun lang yung na-observe ko dito. Pag natukso ka sa credit card, Yan. Isa pa yan mga lods, yung mga credit card nga pala dito, talagang pinapamigay. Ang bilis mo lang makakuha. Kaya kung marami kang credit card, sabay inubos mo lahat yon. Nako, good luck. Medyo masakit sa ulo yon. Kaya as much as possible, talagang control mo yung sarili mo, gano'n. Yeah. Huwag kayong pabigla-bigla. Ano to, regalo ko sa sarili ko, bili ako nito. Mga ganun nadadali mga OFW Nung nasa Japan ako dati, ganun din ganyan din ako kasi nga sobrang pagod sa work. Bili ako ng ganito, gadget. Pero hindi naman marami, sakto lang. Pero syempre dapat isipin mo muna kung ano yung mga priorities mo. Kung mga less priorities naman, huwag mo unang bilhin. Kasi ikaw yung magsasuffer talaga sa bayarin. Ayun yung napakahirap tanggapin nung nagbabayad ka tapos nabili mo yung gamit mo, excited ka, no? Tapos nung sawa ka na, nagbabayad ka pa rin, parang ba't ang bigat na sa dibdib, ganun. Kaya talagang control lang. Hanggat hindi pa tayo stable talaga, dapat magpigil. Unahin muna natin yung kaba natin. Lalo kami temporary pa lang dito. Kailangan paghandaan natin, baka anytime nagbabago kasi yung rules. Paano pag pinauwi tayo, babay na. So dapat may tayo, may mga plan B tayo. Mahirap nung umasa na dito ka na talaga. Kasi sa isang iglap pwedeng magbago ang lahat. Okay guys, dito tayo ngayon sa Costco, parating na tayo. Maggagas muna ako. At papasok din daw kami, sabi ni Mrs. Kasi bibili nga kami ng kaunti. Pero before that, magpapagasolina muna ako. Kano kayang dito? Kano kayang gasolina ngayon? Tingnan natin. Mahal din yata. Ayun, 129. Gas muna tayo. Tayo sa dulo. Okay. Okay, papagas muna tayo mga lods. Okay, goods na. Pagpagas na tayo. Pasok muna tayo sa loob. Card mo na. Libre ni Mrs. yung gas ko ngayon. Wow. Siya nagpagas. Nakabudol tayo. Okay lang yun. Parang makabudol din ako minsan sa'yo. Pasok muna tayo mga lods. Dun sa Costco, bibili lang. Bibili lang tayo ng ng konting-konti lang talaga. Mga ganyan lang daw. Ito nga pala yung Costco na malapit sa amin. Pero lang talaga yung Costco dito. Hindi, meron din. Sa Hamilton nga lang. Pero ito kasi bagong bukas na Costco. Card ko? Sige. Tama yung gasoline dito mga lods. So, pag member yung regular is 129, premium 154. Tara, pasok tayo sa loob.
Bili ka na. Palitan natin yung ano natin doon. Una. Medyo matigas kasi yun eh. Gusto ko yung ano, malambot. Yan. Yan. Okay na yan. At least dalawa. Kano ba? 23. Palitan natin yung ano. Sige. Yan, nagsimula na yung sinasabi natin mga loads na konti lang yung bibili natin pero parang hindi pa tayo sigurado pala. Hindi pala tayo nakakasigurado. Kasi alam ko yung bibilin dito karne lang eh. Ba talaga? Sa isang iglap lang nagbabago ang lahat. So, may nakita pa ulit. Yari tayo nito. Maganda yan eh, yung mahaba na yan. Kaso magkano yan? Bakit ang mahal dyan? 100. Ay, hindi yan. Nilagay lang yan dyan. Hindi niya yung price. Maliit lang yan. Maganda yung malapad. Hi. No, you're good. Ano hinahanap mo? Alam. Naka-sale yata. Ay, hindi. Hindi pa naka-sale. Mataas pa yung presyo. Minsan kasi ano na lang yan eh. 14 or 12. Ngayon, medyo mataas pa. Ikot. Akala ko karne lang. Karne lang pala yung pang front. Yan, panlamig. Jacket ito Adidas. Kasi sabi niya. Baka dun sa kabila. Ayun oh. Ay, hindi ko nakita. Iba pala. So guys, habang busy si Mrs. sa pag-iikot-ikot, ako naman, busy rin ako. Kapag nandito ako sa Costco, ito yung mga tina-target ko dito. Yan oh. Yung mga ano, yung mga free taste. Wait. Try ko kung ano to. Can I have one? Thank you. Oh, looks delicious. Naka-free taste na tayo. Mga lods. Okay lang. Lakad-lakad at least. Kumakain. Bumawi. With coconut. Ayan. Ayan. Bili ka. Saan dyan? Oh, it's so expensive. May $20 off pero mahal ng presyo. $100. Yung binibili ko palagi. Ito. Rap, mag-ano ako. Ito. Panlaga ako. May tag 28 lang. 20 lang oh. 20 lang. 20 bucks. Ano lang lang. Meron tayo. Sinigang na lang. Oo. Ito lang bibili natin mga loads. Baboy. Bigat. Ilang kilo to? 3.59. 3.59. Ano? Yeah. Yan nga mga loads. Tapos na tayong mamili dito sa Costco. Bali, pupunta naman tayo dun sa next na destination natin muna bago tayo umuwi sa bahay. Ito nga pala yung mga napamili namin. Ito yung mga napamili namin. Bumili ng unan. Tapos eggs. Mura yung eggs dun. Tapos yung mga karne. Yung may saging. Yun lang. So yun nga mga loads. Tatapusin ko na yung video. Hindi ko na nakunan kanina yung mga ibang nangyari kasi medyo hapon na din at gutom na kami, kaya ayun, hindi ko na naisipang mag video. So hanggang dito na lang, at sa mga sumusuporta sa channel ko, maraming salamat. At tsaka sa mga hindi pa naka-support, please pa-support naman, pa-subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa mga bagong video. And isa pa, shoutout nga pala sa kaibigan natin dyan sa Vancouver, kay Nerwak Vlogs.
So guys, pa-subscribe na rin sa kanya, i-follow niyo siya kasi gumagawa rin siya ng mga content kasama yung family niya. Sa mga videos niya mapapanood niyo doon na pinapakita niya yung pamumuhay nila sa Vancouver as a permanent resident. So paki-support din siya at maraming salamat sa lahat at kita-kits sa next video. Thank you. Bye-bye.